Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo. Napakainit ng panahon mga ka-Wonder, no? Napakainit ng diyan sa labas. Kaya lagi pong magbabaon ng tubig at payong. Ayan. Marami pong nakita ako kanina, hindi po ito na-report, ano? Kasi ito po yung mga private na pangyayari na nadala sa ospital, tapos naiuwi rin sa bahay after several hours dahil sa sobrang init, maraming sumasama ang pakiramdam. So, laging mag-iingat mga ka-Wonder, magbaon ng tubig at payong. Mga ka-Wonder, hinihiling ko lang po na subscribe niyo po ang ating YouTube channel. Meron pong subscribe button dyan. Pag pindot niyo yun, lalabas po yung bell and then choose all. Marami pong salamat. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, kung bakit hindi natatakot itong mga mandarambong, itong mga nasa posisyon, sa patuloy na pagnanakaw, sa patuloy na pangungulimbat sa pera ng taong bayan. Alam nila mga ka-Wonder kasi na yung parusa, lalo na pag nasa impluwensya ka, lalo na pag may pera ka, lalo na pag lumipas yung panahon at iba naman yung presidente, yung mga ganun yung mga tinitignan. So maraming mga kaso ng katiwalian na tumatagal mga ka-Wonder na yung iba nga taon, iba dekada pa nga eh. Grabe mga ka-Wonder. Bago ma-resolve, itong naging kaso kay Bong Revilla, alam natin mga ka-Wonder na pinababalik sa kanila yung, kung hindi ako nagkakamali, 125 million. Pero walang kumikilos na nagbabalik. Kaya ayan na, inaksyon na at ngayon nakulong tong si Bong Revilla. Isa pa dyan mga ka-Wonder, yung perception of low risk na kahit may kaso, madalas nakakakuha pa rin ng bail. Yung sinasabing plea bargain at hanggang sa acquittal mga ka-Wonder. Nakita natin itong sila Jinggoy, sila Revilla, sila Enrile, sino-sino pa dyan yung may mga kaso na nakalusot. Na actually, ang tataas ng mga kaso na yun. Kaya itong si Bong Revilla nakulong na to, nakalaya ulit. Pinababalik yung 125. Ito, nakulong siya ulit. Nagkakaroon kasi ng mindset, kaya tuloy-tuloy yung mga pangurakot na makakalusot din ako. Kaya nga hindi binabalik eh. Tinan mo yung diskaya. They are not willing, doon sa sinasabing restitution. Dahil alam nila na eventually, makakalaya din sila. At kung mabagal yung hustisya, mga ka-Wonder, nawawala yung takot sa batas. Gaya ng sinasabi ng abogadong ito, bago natin ituloy mga ka-Wonder, pakinggan muna natin yung sinasabi nitong isang abogado na siyang nakausap dyan sa isang radio station at nagbigay siya ng kanyang opinion. Sandigan Bayan, dun sa kaso ni dating Senador Revilla at si Napoles, di ba? Nahatulan sila. Nakalusot si Senator Revilla dun sa criminal aspect, nahatulan yung kanyang mga co-accused na criminal na guilty, plus sinabihan ng Sandigan Bayan, ibalik nyo yung 100 plus million, 125 ata. Kayong lahat, jointly in solidar. Hanggang ngayon, wala pa atang nangyayari eh. So, pabayaan ba natin yung gano'n? Sana ho naman, kasama sa rule of law, yung kung may mananagot, i-enforce natin. Hindi hanggang decision lang. Tsaka dapat kapag ganyang usapin, dapat talagang ibalik. Kasi gaya na sabi ni Atty. Cayosa, mauulit at mauulit yan. Diba ganito rin yung nangyari kay Senador Bong Revilla? Yung binabagit nga niya, diba? Yung, sino pa ba? May mga pagkakataon din na pinababalik eh. Pero so far, ang nababalita lang yung kay Revilla. Diba, maraming ng ganyan, unfortunately. Meron ding mga decision ng Supreme Court. Draft cases, ibalik ito, ibalik dyan. Hanggang ngayon, hindi na-execute eh. Kaya nasanay na tayo. Sige, yung mga mas malalakas ang loob, mas matataas ang kanilang poder, lumalakas ang loob nila na ganyan pala ang ating justisya dito. So, that is a burden of our justice system. That's a very fatal defect. Maganda siguro dyan, attorney, makwenta natin, magkano ba talaga yung mga dapat na naibalik hindi pa na ibabalik? Malaki-laking pera na siguro yun. Meron na hong nag-inventaryo dyan eh. Ano ho ba yung mga desisyon ng Supreme Court na tapos na yan, finality kung ano pinagsasabi ng Supreme Court, pero hanggang ngayon hindi na-execute. Ganun din ang Sandigan Bayan, ang COA, na di-dribble till kingdom come. Kaya yun ba, hindi natakot
kung minsan ang mga mandarambong sa batas o kaya sa mga hukom o mga auditors at kung ano-ano man, no? Dahil alam nila, hanggat sa kahulihan, kahit ma-convict sila, minsan, bago ma-convict, kaya nilang impluwensyahan, pera, politika, pananakot, at kung ano-ano, di ba? Ambunan mo, baka makalusot ka, ma-dribble, ma-debate. Kung sakasakaling umabot ng desisyon, kahit may desisyon, kung may sapat kang kakayanan, resources, at poder, aba, pwedeng nakakalimutan yung execution. Yun ang nakakalungkot eh. Kaya paulit-ulit, palaki ng palaki yung pandarampong sa ating kaban ng bayan. Pero attorney, So yung mga ka-wonder, napakinggan natin yung sinabi ng isang abogado, no, na si Attorney Domingo Cayosa, kung bakit hindi natatakot itong mga mandarambong na ito. No? Sama mo na dyan mga ka-wonder yung abuse of power, no, yung paggamit ng posisyon. Alam na natin na ang tagal-tagal. Ito nga kay Cheese, kay Jinggoy, at saka dito kay Joel Villanueva. Puro ilalabas na ang tagal-tagal na. Naiinis na yung taong bayan, mga ka-wonder, puro forma. No? Dapat last December pa raw yan ano na ngayon? April, malapit na mag-May. No? So yung abuse of power, ginagamit yung posisyon, no, sa gobyerno, para maka-access sa pondo, sa kontrata, sa mga decision making, dyan nga sa flood control, ano. At yung nagagamit yung kanilang mga authority sa mga bidding na yan, na actually hindi na talaga bidding, naririg na. For formality lang, pero may nakalaan na talaga para doon sa taong kausap nila. No, nagiging opportunity, yung kapangyarihan nila nagagamit yan bilang oportunidad sa corruption. Ano pa, itong money shield, ginagamit nilang pangsangga yung pera, no? Pera bilang panangga sa batas, sa batas. Kaya kumukuha ng magagaling na abogado yan mga yan, Look at Sara Duterte. Ilan ang abogado niya? 16? Grabe ang tindi. Saan kumukuha ng pera yan? Siguro sasabihin nila, yung iba dyan, volunteer, siguro mga ganun. No? At yung mga legal tactics, kaya rito yung sa pagdinig, ayaw niyang harapin. Dapat talaga ang manghibabaw dyan, yung tama, yung constitution. Hindi pwede yung gusto ko lang, kaya kukuha ako ng magagaling na abogado. Hindi niyo ako kaya kahit na mali yung ginagawa. May mga ganun, na kaso. No? Kukuha ng magagaling na abogado. So, at nagagamit din yung pera, mga ka-wonder. Sabi nga ni Madriaga, no? Sabi nitong si Kapersi, yung pinatay. Nagagamit yung pera, pinaiikot yan para pang napal, pansuhol, para hindi sila ilaglag. No? At yan, mga ka-wonder, nagiging advantage yan ng mayayaman para dyan laban sa hustisya. Kaya nga sinasabi nila ay ang hustisya lang daw para sa mayayaman, no? At kawaway may hirap. Isa pa dyan, mga ka-wonder, yung sinasabing network and influence. Yung hawak, yung sakop ng mga kilala nito mga to. Yung mga impluensya ng mga mandarambong na yan. Nagagamit nila yan, yung mga kanilang network o connection na tinatawag na mga political patronage. No? Kampi kami yan, kumpare ko yan, kakampi ko yan. May utang na loob ako dyan dahil ganito yan, nilagay ako sa posisyon yan. Paano ba sino ba nagsabi nun? Si Attorney Francis ba yun? Na sinabi niya rito kay Ombudsman Martires na parang ang laki raw ng utang na loob niya dito sa post na to. Nabayad ka na, parang ganun ang pagkakasabi. So tumatanaw lang ng utang na loob. No? Kaya grabe mga ka-wonder. No? Ang tanong, gaano ba talaga kalakas ang epekto nitong mga kakilala, no, sa accountability? Yung accountability na dapat niyang kaharapin, medyo na out of the picture dahil nga sa daming kilala, impluensya. Ganun ba ang dapat? No? So isa pa, yung rationalization, yung pagbibigay katuwiran sa mga maling gawain. No? Ayan yung isa-isa dyan na akala mo yung mali nilang ginagawa nadja-justify, nagiging tama. Dahil nga sa galing nilang mamaluktot. At sa galing ng abogado nila. No? Lahat naman daw gumagawa, gagawin yun. Yung mga sinasabing buts and ifs ng mga ganyang naratibo. How about? Yung mga how about na yan. How about him? Pag tinira ka, how about them? How about itong mga to? Napapasa na, no? Kasi bakit? Parang magiging unfair daw. No? Isa ba? Para ito sa kampanya, para sa pamilya, para sa proyekto. Yan yung mga ginagamit na sanggalang dyan.
So unti-unti na nawawala yung sense, mga ka-wonder, ng wrongdoing nila, na justify na. Nako-compromise na yung sinasabing morality. At ba, yung sinasabing image management, mga ka-wonder, no? Pinapaganda yung imahe nila sa tao. So gumagamit ng mga PR, no? Mga propaganda, social media para linisin ang pangalan. Pansin nyo, kapag natutok yung spotlight sa kanila, mahuhuli na sila sa kanilang kawalangyaan, agad-agad lalabas ng mga media yan, mga PR, na kung sino-sino mga kasabwat dyan, no? So natatakpan na yung kanila pong mga dapat panagutan. At hanggang sa dami nilang ingay, sa galing nilang gumawa ng poster, sa galing nilang magpaliwanag dyan ng baluktot, at yung mga audience na hindi naman marurunong nakikinig, mukhang nadja-justify, nawawala na yung human morality, yung morality rito. Nasisira na yung sinasabing moral value, nako-compromise, mga ka-wonder. Dahil lang dyan, ano? So, minsan, mas malakas pa nga yung naratibo na mali kaysa dun sa facts. Dahil nga sa husay bumanat, bombarding. No? Tuloy-tuloy lang yan. At talagang sabi nga, fake it until you make it. No? Naapektuhan pati yung perception ng mga tao. Dahil sa mga bombarding na yan, natuloy yung mali nagmumukha ng tama. At isa pa, yung weak institutions, no? Yung mahihina mga institution natin. Yung sinasabi nito ni attorney, no? Tong Supreme Court, na matagal nang sinasabi, hanggang ngayon wala pa rin. No? Yun nga, yung kulang sa independence o resource. Ang mga watchdog agencies dapat na magbantay, lalo nitong COA, na itong COA ay nagbabantayan sa mga pagdating sa pondo ng taong bayan. No? Humihina yung kanilang enforcement. Nagtatanong kung bakit. Kagaya nito, pinababalik kay Sara. Ang tanong, ibabalik niya ba? Anong pangil ngayon ng COA para may ipabalik? No? Siyempre, susumbong yan sa ombudsman para filean ng kaso. Ito na ngayon nangyayari. Pero minsan, matagal ang action. Kaya na sinasabi. Nagkakaroon kasi ng political interference, mga ka-wonder. No? So, equal niya. Pag nagkakaroon ng political interference, nangyayari niya, nagkakaroon ng less accountability. Meron ng pumapadrino, may kumakampi na. Alam nyo yun, yung mga kumakalat na kwento na mga usapin na pag nawala si PBBM, i-absuelto itong mga BGC boys at kung sino-sino pa. No? So, ano ngayon papel nitong mga sinasabi nating institusyon? Ano yung kanilang matibay na papel, mga ka-wonder, laban sa korupsyon? At sa pa dyan, ito dapat ayusin natin yung voter behavior at saka yung culture, yung kultura at pagboto. May mga botante kasi, mga ka-wonder, sorry dun sa mga bobotante na bumuboto base sa kasikatan, yung mga artista. Uy, ganda, gwapo, mayaman. O, bubutuhin ko yan, idol na idol ko yan, grabe. No? At yung iba dyan, nasama tayo sa mga last election, ano? At nakikita natin yung mga suhulan. No? Yung mga papabuhos dyan ng mga pamudmud ng ayuda. No? Ay, kung sino pinakamalakas, maraming ayuda, yun yung kanilang bobotohan. Ganyan ang Pinoy. Panandali ang sarap ang hinahanap ng iba. No? At yung loyalty dun sa isang tao na kanilang pinaglilingkuran, pag natapatan na yan ng ayuda at pera, wala na, game over na. Kahit na matino, yun dapat nilang butuhin. Nauwi dito sa korap. Ibabawi niya lang naman yan kapag nakaupo siya. At kayo pa rin ang kawawa. No? At yung nababalik sa pwesto, yung may mga bahid at kaso. Tataka tayo, ito may mga kaso na to, no? Nung 2022 election, ibang senador dyan, naku, babalik na naman ito mga to. Pabait-bait, akala mo maamong tupa. Magnanakaw na naman pala. Huwag mong subukan. Miyo. Yan, kaya yung mga nangyayari dyan, mga ka-wonder, no? Dagdag na dyan yung mga disinformation, distraction, yung may mga issue, nililihis yung mga controversial issue. Gaya nito mga to, controversial issue. Yan sa impeachment, ngayon inuuwi na, tinututok na kay Marcos, dinadivert na, mahuhusay, lalabas ng fake news, mga narrative control para malito ang publiko. Sasabihin si Marcos, itong mga banateros na to, mga bugok na yan, ano? Sasabihin na, kahit ano man sabihin niyo, hindi maalis ang aming paniniwala na si Marcos ang hari ng korupsyon. Natural, sasabihin nila yan. That's a no-brainer para pag-isipan nyo pa. Knowing na kung sino ba itong mga ito. No? Mga fake news na yan, kung ano-ano pa.
Kaya nagiging vulnerable yung mga information na tama, nagiging mali, nagiging misinformation, nagiging disinformation, nagiging malinformation. Dahil dun sa sinasabi nating speaking ng mga shun-shun na yan, no? Natatawa tayo. Na yung mga normalization, yung pagiging normal ng mali. Grabe. Yung mali, nagiging normal na. Parang yung panahon ni Digong. Kaya nga may sinasabing de-Dutertification. Aalisin na yung mga Duterteng nakaraan na spirito. At bago na iniwan nga dito sa atin na puro gina-justify na yung extrajudicial, okay lang may patayin, o kung ano na yung lumalabas na wala na yung loving trait ng Pilipino. No? Kasi kapag paulit-ulit na nangyayari yung isang bagay, nagiging accepted na siya. Sabi nga sa psychology, lagi mong isipin yung isang bagay na 100 times, more than 100 times, yun na mismo nakalagay sa isip mo. No? Nawawala na yung sinasabing outrage. No? Galit kami dyan. Kagaya itong kilala ko, galit na galit siya dito kay Digong. No, galit na, napakamasama. Nung nakita ng nakulong na, nandun, I am Rodrigo, naawa. Hindi naman biglang naging Duterte na siya ngayon. Grabe, nang patatawa ka talaga. Nawala na yung outrage, napalitan ng apathy, nawala ng pakialam. No? Nagkaroon na ng sympathy dun sa dapat niyang kasuklaman na dahil mali at masama yung ginawa. So, kailangan natin maka-wonder, no? Kung anong masasabi natin dito, yung nasasanay na tayo na yung tama, nagiging mali. Dapat ayusin natin yan. I-reprogram natin yung isipan at puso ng ating bayan. Kaya itong mga fake news peddlers na to, na patuloy na ini-instill, ipinapakain sa isip at puso ng taong bayan yung mga kasinungaling at mali, one day, sabi ko sa inyo, dadalawin kayo ng karma. At ang pinakamasama pa doon, hindi na kayo makapagsisisi. Antayin nyo yan. One of these days, dadalawin kayo niyan. Pero huli ng lahat, sabi nga ang pagkakamali, ang pagsisisi ay laging nasa huli. So yan mga ka-wonder, dapat kayong mga viewers, mga subscribers natin, dapat hindi lang itong problema, no, yung mga nasa taas natin. Dapat may papel din tayo, no, dito sa sistema bilang mamamayan na suriin natin ito at kasuklaman yung mga masasamang, yung mga maling balita, yung mga fake news na yan, yung mga mali nagiging tama, kasuklaman natin yan mga ka-wonder. At i-encourage natin mga ka-wonder sa ating puso at isipan, lalo na sa ating isipan, dahil dyan nag-start lahat. Papasok, nakita ng mata mo, narinig mo, papasok sa isipan, magpa-process. And then, pagpasok na, magpa-process, and then, yun yung magiging output mo, kung ano yung nakita mo, paano mo naintindihan. Kaya choose, no? The light. Choose the right person, choose the right outlet. Wag na yung mga peke, yung mga basura, no? Dahil alam natin na wag lang galit, dapat pairali natin yung ating isip. Dahil yan ang naratibo nila, ini-instill yung galit sa mga tao. Ito, naapito, ito, gagandito. Galit na galit yung mga narinig, hindi yun. Kapag galit ka, hindi na ito nagpoproseso. Dapat balansehin mo, pairalin mo yung talino. Calm down, isipin mo kung tama ba o mali. At makinig ka sa dalawang sides at tignan mo yung mga nagiging resulta. Yan ang pagbabasihan mo. Hindi yung puro kasinungalingan at kapag nakita mo pero puro fake news, huwag mo nang pakinggan. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nyo kung bakit hindi takot itong mga magnanakaw, itong mga mandarambong sa pagnanakaw sa kabangyaman ng bansa. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.